Ayan, sa mga naghahanap ng tindahan dito sa Taguig, ito po. Ayan. Kaway kayo te. Motovlog na ako, pauwi. Kaway na lang po kayo. Kita nyong image mamaya. Yung mga makikita nyong image, ayun si ate, kasi pinapasalo niya yung tindahan niya dahil alis na siya. Mag-stay na siya sa Korea for good, sabi niya. So kailangan niya ipasalo yung bahay niya kasi wala naman daw titira na doon. Maganda naman yung location ng bahay niya, plus yung huliang gulong natin. So yung vista napakaganda talaga siya. So hoping na pati yung harapan natin, yung front natin, mapalitan na natin. Lalo na ngayon may bago tayong work at hindi tayo pinabayaan. Alam niyo yun, nagpapasalamat talaga ako kay sir na sabi ko, sir kailangan ko ng trabaho. Sabi ko sa sarili ko na tingin ko kakayanin ko. Kaya ayun, hinayaan niya ako at nagpapasalamat ako doon na hindi siya nagdalawang isip na lapitan ako, kasi nagtatanong lang ako doon eh. Tapos nung sinabi na wala, parang holiday pa yata yun, o tama, holiday, sabi niya puntahan na lang dito sa agency namin, apply ka, willing ka ba sa ganito. Ayan, so ayun, nandito na tayo, nag-umpisa na tayo sa trabaho natin. Ang akin lang naman, hindi ko bitawan yung ating pagmo-motovlog. Syempre yung vlog natin, yung vlog namin ni Ate Alodia, Ate Elixir, hintayin nyo rin yan kasi magkakaroon tayo. Sa ngayon, kumukuha pa ako ng pondo ko para sa vlog namin kasi gusto ko medyo iba naman. Tapos kung nakita nyo yung video, ito yung papakita ko sa inyo nung nakaraang araw na nag-live ako ng saglit kasi napuputol nga yung live ko, which is totoo yun. At niligal namin yung ginawa sa amin. Actually may ano na yun eh, naibaba na yun sa barangay at may hearing ng mangyayari. Ito eh, papakita ko sa inyo sa screen kasi okay na naayos na yung downsprout nung una. Pero kasi ang sabi ko, kuya, okay na to, yung tubo natin pinalitan nyo na, pero yung magiging damage nito sa bubong namin kasi gumapang na yung tubig, mas malaki. Ang nangyari, yung nakatapal na kahoy para hindi malagyan ng dumi yung alulod namin, hindi nila tinanggal within a month. Syempre nung umulan na ng malakas, tumulo na naman sa amin. Hindi talaga sila nagkikiming gumawa ng ganun sa amin na akala ng nila na okay lang kami. Hindi nila naisip na ilang taon pa lang si Ate Alodia, lalo na si Ate Elixir. Si Ate Elixir 8 years old, si Ate Alodia 12 yan. Bata pa talaga yan, mga minor yan. Hindi nila naisip yun na may mga kasama akong bata, may mga anak ako. Ang sa kanila, nagawa nila yung trabaho nila sa likod bahay namin, sa kapitbahay namin, pero hindi nila ina-aware ang sarili nila na baka nakaperwisyo. Okay na ba to? Nagawa na to? Hindi eh. Sila pa yung matapang, sila pa yung galit. Kaya hindi namin pinalampas. Ngayon, nung last na live ko, ang ginawa naman, alam kong may gumagawa doon sa likod namin, naririnig naman namin, nagpupukpok sila, nag-uusap naman sila. Nagtupi sila ng hose na akala mo umuulan. Pero mo, ganito na yung kalye sa lugar namin. Ito tuyo na. Likod bahay ko, maririnig mo tumutulo yung tubig, kala mo umuulan. Ayun, shoutout na lang sa dalawang share natin dyan sa Bukal, yung dalawang tanod dyan. Flash ko na lang yung mga name nila. Sila yung sumaklolo sa akin kasi noong time na yon para makit yung bubong. Kasi wala talagang action kung hindi sa barangay. Di ko alam kung bakit ganun yung lakas ng loob nila. Tinatanong tuloy ako doon ng isang tanod doon kung may kaaway ako. Di naman ako nakikipag-away, gusto ko lang itama. Tapos
mind your own business na lang. Kasi alam naman nila ng mga taong yun, yung contractor namin, sila ay may problema sa akin eh. Marami silang kwento na narinig ko, nalaman ko, nabalitaan ko. Pakarami nilang kwento. Kaya ginawa ko, para hindi na lang din ako maperwisyo, hindi na lang din ako mapahamak, hindi ko na lang sila pinapansin. Kasi not worth it gawing kaibigan yung mga ganun na ang daming kwento na hindi maganda sa'yo, tapos napakababa ng tingin nila sa'yo kasi nga sila kumikita ng malaki, ikaw minimum wage ka lang. Tapos hindi ganun kalakihan yung kita, 'di ba? Kaya sabi ko, kung ganyan lang din naman, hindi mas maganda ng mind your own business na lang. Kung papansinin niyo ako, okay, kung hindi okay na lang. Pero syempre, yung tiwala ko, hindi ganoon eh. Kasi nung una pa lang doon, nakikitungo na ako eh. Ang daming kwento. Hindi ko alam kung anong gusto nilang palabasin. Parang gusto nilang manakot o ano man. Tapos nananawagan din pala ako kasi yung kung ano man yung binabang kautosan doon tungkol sa mga animals dyan sa amin sa Springtown, na sinasabi nilang may ordinance na lagyan nyo naman ng pangil kasi hindi natatakot yung nasa block namin or kalapit block namin na may mga alagang animals na tuloy-tuloy pa rin sila sa mga ginagawa nilang pagpapakawala para dumumi yung alaga nilang aso. Walang problema doon, hindi naman ako nagagalit maglinis noon eh. Ang problema kasi napeperwisyo, nakakaramdam na ng hindi maganda, lalo na naaaway-away pa siya, 'di ba? So dapat lang talaga ibaba na yung ordinance na yon. Kay Mayor, sana tutukan nyo to. Sana sabihin may ano ba sa inyo, ano man tawag doon, may magsabi, di ba, na may problem talaga doon na kailangan ng lagyan ng pangil yung ordinance na ginawa ng HOA. Hindi naman masyado makakilos din yung HOA. Sa tingin ko napaka powerful ng mga taong umaano sa akin, kaya ganun yung kalakas yung mga loob nila. Siguro may mga kilala talaga silang malalaking tao sa barangay o ano man na ginagawa nila na kaya nilang lahat lusutan. Pero ngayon hindi kayo lulusot kasi halos masira na yung kahoy sa likuran na bubong namin eh. Hindi na rin maganda maghapon, ambon, tapos parang ang lakas-lakas na ulan pagdating sa likod ng bahay namin. Sa mga hindi naniwala sa video na yon, kasi marami sila eh, nagpapakalat sila ng mga kwentong hindi na maganda. Kayo na po bahala, lalo na sa kapwa ko sa Springtown. Alam niyo yan, may mga kwento sa akin yan. Ngayon nasa inyo na yan kung maniniwala kayo, kasi kailangan na namin talagang gumawa ng legal action para sa mga taong yan. Sobra silang nagtatapang-tapangan. May binanggit nga pala yung isang tanod na may grupo doon, kung sino man yung gumagawa doon na pinabayaan, yung host, yung Sita, ayan, na grupo doon. Hindi ko alam kung ano yung problema nila ng mga tao na yon, pero sana kung sino man founder na yon, wag mong anuhin yung tao mo, wag mong bibihin may ginawa nang mali eh. Alam ko naman okay lang yan kasi nasubukan ko na magkaroon ng tropa, ng grupo din eh. Hindi ko ikakaila yan, naging gangster ako eh. Yung pagtakpan mo at tarantaduhan ng kasamahan mo, yung kahit mali sila gagawin mong tama, diba? Subukan ko yan, pero this time kasi iba eh. Ako nagtitino ko sa inyo, ninayos ko yung buhay ko, pero yung mga buhay nyo ayaw nyo ayusin eh. Kana kayo ng kana sa akin eh. Sana may makatapat kayo.